day everyone! Today ay ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-cancel ng order dito sa may Lazada app kung nabayadan nyo na gamit ang inyong GCash account. Okay, tap lang natin yung ating Lazada app. Well, bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe dahil alam nyo ba na pwede kayong mag-suggest ng content or mag-iwan ng inyong mga katanungan sa comment section. Okay, let's start! Napunta na tayo dito sa ating account. And dito sa ating account, makikita nyo itong My Orders and under nyan yung to pay, to ship, to receive, to review, and returns and cancellations. Halimbawa, meron kayo na-receive na maling order or may damage yung na-receive nyo. Meron tayong tutorial nyan kung paano ba mag-return at ma-refund yung ating binayad. Anyway, back to the topic, tap na natin yung to ship. And dito, kailangan lang natin i-tap yung ating in-order para ma-cancel natin. Tap natin seller to pack. At makikita na natin agad dito yung button ng cancel. Remind ko lang kayo mga kabomboms na hindi na tayo pwede mag-cancel ng ating order once na napack na ni seller. Pero since seller to pack pa lang pwede natin i-cancel. Ayan, malinaw po ba? Kung meron kayong katanungan, ilagay nyo lang yan sa ating comment section. Okay? And dahil nga GCash yung ating ginamit na pangbayad, malalaman din natin kung gaano ba katagal magre-reflect yung amount sa ating GCash account kapag kinancel na natin yung ating order. Mabilis ba or mabagal, malalaman natin yan. Okay, tap na natin yung cancel. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Dito, kailangan natin mag-select ng cancellation reason. Please select. And ito yung mga pagpipilian natin. I want to change my shipping information. I change my mind, change payment method, and etc. Ngayon, kailangan nyo lang mag-select dyan kung ano ba yung reason nyo kung bakit magka-cancel kayo ng inyong order. Okay, sabihin na lang natin na change or combine order. Okay? Now, tap na natin yung confirm. Yan, successfully submitted na. And dito makikita nyo sa may cancellation details na cancellation in process pa lang. And back lang tayo sa ating home and doon natin pwedeng i-monitor kung approve na ba yung ating cancellation. Maghihintay lang tayo ng notification ni Lazada. And sa may taas ng aking cellphone, ayan yung kanilang notification. You have canceled your order. Please tap here to find out more. O, di ba napakabilis? Parang segundo lang ata, wala pang 1 minute. Ayan, from cancellation in process, andito na siya sa may refunded. Now, para ma-check nyo kung refunded na nga ba talaga yung ating pera, kailangan nyo i-check yung inyong GCash account. Lalabas tayo dito and tingnan natin kung nadagdagan na yung aking GCash amount. By the way, sa mga gusto pala or interesado malaman kung paano ba mag-unlink ng GCash sa may Lazada, meron tayong tutorial niyan at ilalagay ko na lang yung link sa may comment section. Kasi ang dami nagsasabi na nag-automatic daw yung payment kapag na-link na natin yung ating GCash. Well, siguro nakakaligtaan nyo lang na tingnan yung select payment method. Anyway, back to the topic, okay? Something went wrong. Ayan ba yan? Try again natin yung GCash. Medyo nagloloko-loko pa yan. By the way, kung meron kayong GCash account na nagloloko or ayaw ma-open ang GCash app nyo, meron tayong tutorial niyan kung ano ba yung mga solution na pwede nyong gamitin para ma-open nyo yan na mabilis. Ilalagay ko na lang din yung link niyan sa my comment section. Okay mga kaboboms, para hindi na mahaba ang ating tutorial for today, sigurado naman na na-refunded na yan sa ating GCash account at nag-reflect na yan sa ating account. Hanggang dito na lang ang ating tutorial for today. Thank you for watching and stay blessed everyone.